Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion ng Police Community Affairs and Development Group. At ngayong araw ng Miyerkules, makakasama natin muli bilang special guest co-host, walang iba kundi si Miss Queen Jehaine Jaira Hernandez, former Miss Teen International Grand Winner 2022. Magandang umaga, Miss Jehaine. Magandang umaga po, Sir Eton, at magandang umaga sa ating mga manonood ngayon. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PCAG Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Dapat niyong abangan. Lalaking ginawang hostage ang kanyang ina, arestado ng PNP sa Mandaluyong City. Ambulansya de Paa muli. Lalaking may kasong statutory rape, arestado ng mga otoridad sa Samar. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Dahil sa pagnanais na magbalik loob sa pamahalaan, voluntaryong sumuko ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Special Action Force. Ito ay bunga ng na pinangasiwaan ng 92nd Special Action Company, 9th Special Action Battalion Mobile Intelligence Team ng PNP SAF, katuwang ang Sorsogon City Police Station, Sorsogon Police Provincial Office, iba pang unit ng PNP at Philippine Army ang kusang loob na pagsuko ng isang PSR-listed Communist Terrorist Group member na kinilalang si alias Mark. Si alias Mark ay kabilang sa listahan ng PSR mula sa ikalawang quarter ng taong 2018 hanggang ikalawang quarter ng 2022. Sa ilalim ng Larangan 1, Kumiteng Probinsya 3 na ngayon kabilang sa Kilusang Guerrilla 1 ng Sub-Regional Committee 3, Bicol Regional Party Committee na kumikilos sa lalawigan ng Sorsogon. Sa kanyang pagsuko, isinuko niya ang isang caliber .357 Magnum. Kasalukuyan siyang sumasailalim sa dokumentasyon at proseso para sa posibleng pagkakasama sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program, isang programa ng pamahalaan na layunin tulungan ang mga dating rebelde na makabalik sa normal na pamumuhay sa lipunan. At mula dito sa headquarters sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna, ang tahanan ng inyong tagaligtas. Ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Marcelino Termeres, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Termeres. Arestado ang isang drug suspect sa isinagawang search warrant operation
ng mga otoridad sa Alaminos City, Pangasinan. Yan ang balitang hatid ni Patrolman Dennis Carenal. Hinalang tulak ng iligal na droga ang arestado sa isang operasyon ng pulisya sa Barangay Palamis, Alaminos City, Pangasinan noong October 20, 2025. Ayon sa ulat ng pulisya, bandang alas 5:50 ng umaga ng ikinasa ng Alaminos City PNP sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel John Ringo R. Quintinita ang search warrant operation laban kay alias Cardo, 31 anyos, walang trabaho at residente ng sabing barangay. Sa bisa ng search warrant operation na inisyu ng Regional Trial Court Branch 54, nakumpiska mula suspect ang 4 na head-set transparent plastic sachet na inihinalang shabu na may kabuuang timbang na 10 gramo at tinatayang halagang 68,000 pesos. Kasama rin na recover ang mga drug paraphernalia gaya ng aluminum foil, improvised toter, disposable lighter at mga plastic sachet. Ang operasyon ay sinagawa sa presensya ng mga kinatawan mula sa DOJ, barangay at media bilang bahagi ng legal na proseso. Kasalukuyang hinahanda ang kaso laban sa suspect para sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa PKG Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carenal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Voluntaryong isinuko ng isang residente ng Barangay Jara, San Luis, Aurora ang isang caliber .38 revolver na walang serial number sa mga tauhan ng Aurora 1st Provincial Mobile Force Company. Habang nagsasagawa ng Joint Intelligence-Driven Operation ang mga operatiba ng Aurora 1st PMFC sa pakikipagtulungan ng Provincial Intelligence Unit ng Aurora PPO, Kasiguran Maritime Law Enforcement Team at San Luis Municipal Police Station, ay voluntaryong lumapit ang isang residente upang isuko ang naturang baril na kaniyang itinatago upang maiwasan ang pananagutan sa batas. Ang operasyon ay nakatuon sa pagpapalaganap ng kaalaman sa komunidad hinggil sa mahalagang probisyon ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang nasabing baril ay pansamantalang nasa pangangalaga ng Aurora 1st PMFC para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Samantala, hinimok ni Police Lieutenant Colonel De La Cruz ang publiko na makipagtulungan sa pulisya at voluntaryong isuko ang anumang loose firearm upang makatulong sa pagpapanatili ng katahimikan at seguridad sa kanilang komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bulahaw. Sa mabilis na aksyon ng pulisya, arestado ang 26 anyos na lalaki sa kasong carnapping sa operasyon ng Lipa City Police Station. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Jessica Cris Obrero. Aresto ng mga tauhan ng Lipa City Police Station ang suspect na kinilala si alias Ram, 26 anyos, residente ng Barangay Sabang, Lipa City, Batangas, dahil sa paglabag sa Republic Act 10883 o Anti-Carnapping Act of 2016. Ayon sa investigasyon, ang biktima ay si alias Ana, 83 anyos, byuda at residente rin ng Barangay Sabang, Lipa City, Batangas. Ipinagkatiwala umano ng anak ng biktima na si alias Joey, ang isang person with disability, ang susi ng kanilang Toyota Innova sa suspect upang ipalinis sana sa car wash. Ngunit makalipas ang ilang sandali, napansin ng biktima na nawawala na ang kanilang sasakyan sa kanilang garahe. Sa mabilis na aksyon ng pulisya, naaresto si alias Ram at nabawi ang ninakaw na sasakyan sa Barangay 7, Lipa City, Batangas. Ayon kay Police Colonel Cibalo, hindi kukonsintihin ang anumang uri ng pagnanakaw, lalo na kung biktima ay mga matatanda. Dito sa Batangas, walang takas. Kasalukuyang inihahanda ang mga kaukulang dokumento para sa pagsasampa ng kaso laban sa nasabing suspect.
Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jessicris S. Obrero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Obrero. Sa patuloy na serbisyo publiko ng pambansang pulisya, agad responde ang... Yung tatlong tita ko, mami, yung kapatid ng tatay ko, puro ano yung Reyna Emperatriz, taka Reyna Elena, yung tatlong magkakasunod. May sakit sa Baufa Mountain Province. Ang magandang balita ay mula kay Patrolwoman Grace Julian. Magpapakita ng malasakit at paglilingkod sa bayan, agad na tumugon ang mga tauhan ng First Mountain Province Provincial Mobile Force Company upang tulungan ang isang residenteng nangangailangan sa Sitio Alipodpod, Barangay Otocan Norte, Bauco Mountain Province. Ayon sa First Mountain Province PMFC, agad silang rumisponde sa isang panawagan ng tulong kaugnay ng isang lokal na residente na dumaranas ng alta presyon at hindi na makalakad. Pinamalas ng mga pulis ang tunay na diwa ng bayanihan sa pamamagitan ng pagbuhat sa pasyente gamit ang tinatawag na ambulansya de paa habang tinatahak ang higit kumulang 2 kilometro ng matarik na daang hagdang bato mula sa bahay ng pasyente patungo sa National Road sa Sitio Locong, Barangay Otocan Norte. Ipinapakita ng gawaing ito ang walang kapantay na dedikasyon ng PNP sa mga pangunahing adhikain nito ang paglilingkod, dangal at katarungan at pinapatibay pa nito ang layunin ng PNP sa palakasin ng hindi lamang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan, kundi pati na rin sa pagbibigay ng taus-pusong tulong sa oras ng pangangailangan. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Grace Kibian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kibian. Lalaking tumangay ng motorsiklo sa Pasig City, arestado matapos ang matagumpay na operasyon ng Pasig City Police Station. Motorsiklo ng biktima na recover. Ang buong detalye ay mula kay Patrolman Reynan Jade Gravera. Ito lamang October 18, 2025, dakong alas 3 ng hapon, naaresto ang isang lalaki na sangkot sa kasong carnapping sa Pasig City. Ayon sa inisyal na investigasyon, namalayan ng biktima na nawawala ang kanyang motorsiklo na nakapark lamang sa harapan ng isang fast food sa may 5th Street, Barangay Santa Lucia, Pasig City. Agad nitong nireport sa himpilan ng Pasig City ang pangyayari na agad namang nirespondihan ng mga tauhan ng Substation 7, Rosario. Nagsagawa ng backtracking ng mga CCTV footage malapit sa pinangyarihan kung saan natangay ang motorsiklo ng biktima. Nang makuha ng kapulisan ang pagkakakilanlan ng sospek, agad silang nagsagawa ng follow-up operation kasama ang mga tauhan ng Ancar Pasig. Agad silang nagtungo sa San Lorenzo Ruiz, Barangay San Juan, Taytay, Rizal, kung saan huling namataan ang sospek na kinilalang si alias Juanito. Naging matagumpay ang isinagawang operasyon na nagresulta sa pagkahuli ng sospek at narecover din ang motorsiklo ng biktima. Nagpapasalamat sa Police Pasig sa agarang paghuli sa kumuha ng ating motor, sa agarang paghuli sa kanya. Maraming salamat po. Puso po akong nagpapasalamat sa ating Police Pasig. Maraming salamat po. Mabuhay ang Police Pasig. Ang sospek ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa RA 10883 o ang Anti-Carnapping Act of 2016 at pansamantala itong nakakulong sa Pasig City Custodial Facility. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Reynan Jade Gravera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Gravera. Sa mabilis na aksyon ng Mandaluyong PNP, nailigtas ang isang 88 taong gulang na biktima matapos siyang gawing hostage ng kanyang sariling anak na armado ng baril sa Mandaluyong City. Patrolwoman Jenny May Dolor, ibalita mo. Muling pinatunayan ng Eastern Police District ang mabilis at matapang na pagtugon matapos maaresto ng Mandaluyong City Police Station ang isang lalaki sa kasong alarms and scandal nitong October 19, 2025 sa Barangay Highway Hills, Mandaluyong City. Ayon sa report, dakong alas 12:30 ng madaling araw nang marinig ng mga kapitbahay ang 80 anyos na biktima na sumisigaw at humihingi ng tulong mula sa balkonahe ng ikalawang palapag ng kanyang bahay. Napukaw ang atensyon ng mga kapitbahay at ng bantay bayan kung kaya't humingi ng tulong ang matandang biktima sa kadahilan ng tinatakot siya ng kanyang anak na armado ng baril.
Sinubukang pakalmahin ng mga barangay tanod ang sospek, ngunit nagbanta lamang ito. Sa puntong ito ay tinawagan na nila ang kapulisan na dumating naman sa loob lamang ng 5 minuto. Pinuntahan ng mga pulis ang loob ng bakuran at nakita nila ang sospek na nakabantay sa hagdan ng bahay. Bumaba ito at sinarado ang gate at 2 beses bumunot ng baril bago bumalik sa itaas ng bahay at pagbantaang muli ang biktima. Sinubukang makipagnegosasyon ng kapulisan, ngunit hindi mapakiusapan ang sospek, kung kaya't nang makuha ang layout ng bahay at matukoy ang eksaktong kinaroroonan ng sospek, ay pinasok ng kapulisan ang bahay at nagresulta sa pagkakasagip sa biktima at pagkakaaresto sa sospek na kinilalang si alias Neil, 53 anyos at anak mismo ng biktima. Nakipag-negosyate tayo, nasumuko siya. Kaso ay ayaw niya. So, luckily at yung kanyang tiyuhin, nakipag-usap sa atin, binigay yung layout ng bahay. So, napag-aralan natin. Doon tayo nakakuha ng chance na kung paano siya pasukin, na deliberate yung pasok natin. Well, allegedly, sabi ng nanay niya, yun ang ginagawa sa kanya pag yung anak niya nakakainom. Ang sospek ay dinala sa Mandaluyong City Medical Center para sa eksaminasyon at kasalukuyang nakapiit sa Mandaluyong City Police Station Custodial Facility. Ang mabilis na pagresponde ng mga tauhan ng Eastern Police District, Mandaluyong City Police Station ay patunay na isang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Kaya naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Sa patuloy na kampanya ng PNP kontra wanted person, arestado ang isang lalaki na may kasong statutory rape ng mga otoridad sa Samar. Naaresto ang suspect sa mabilis at agarang aksyon ng PNP upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan at mabigyan ng hustisya ang nabiktima nito. Nakatutok dyan si Patrolwoman Camberley Flores. Ang isang lalaking wanted person na may kasong statutory rape matapos mahuli sa Barangay Buenavista de Second San Jorge, Samar. Bandang alas 5:20 ng hapon nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng 1st Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang Gandara Municipal Police Station, San Jorge Municipal Police Station at 3rd Infantry Battalion 7th Infantry Division Philippine Army sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa. Ang akusado ay dinala sa 1st Samar PMFC Headquarters para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang ng pambansang pulisya ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin na hulihin ang mga taong tiwalag sa batas upang mapanatiling ligtas ang komunidad nang sa gayon may patupad ang kapayapaan sa bansa para sa ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Tacloban City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tapos nang nilipat ko. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Ngiti sa mga labi ang naiwan sa mga kabataan matapos ang gift-giving at Christmas tree lighting na isinagawa ng San Jose PNP. Patrolwoman Julibel Avior sa report. At pusong puno ng diwa ng Pasko ang ginanap na Christmas tree lighting at gift-giving activity sa Robinson's Antique San Angel San Jose Antique nito lamang kadalampo ng Oktubre taong kasalukuyan. Pinangunahan ng personel ng San Jose Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Cheryl R. Sapenosa, Deputy Chief of Police, sa ilalim ng direktang supervisyon ni Police Major Jeremy Ayan R. Mangbanwa, Acting Chief of Police, ang nasabing aktibidad na inisyatiba ng Robinson's Antique. Layunin ng programa na ipalaganap ang kabutihan, pagkakawang gawa at diwa ng volunteerismo sa hanay ng makalahok at makatuwang na institusyon. Bilang bahagi ng selebrasyon, 45 bata mula sa Malayba Child Development Center na binigyan ng mga regalo, dahilan upang magdingning ang kanilang mga ngiti at maramdaman ang tunay na diwa ng Pasko. Dumalo rin sa nasabing okasyon sina Mr. Irving Wu, Attorney Paul Joseph Ontaran, Municipal Mayor ng San Jose de Buenavista, Vice Mayor Christian Buboy Panusing, PCMS Annabel G. Dumlao, Chief ng PICAD,
at ang pamunuan at mga kawani ni Robinsons Antique. Sa seremonya ng Christmas tree lighting, mas lalong nagdingning ang kapaligiran kasabay ng masasayang awitin at ngiti ng mga batang nakatanggap ng regalo. Ipinakita nito na higit pa sa pagiging pamilihan, ang Robinsons Antique ay naging sentro ng pagmamahalan, pagkakaisa at malasakit sa kapwa ngayong panahon ng Pasko. Ang pagdalo at pagkikisa ng San Jose MPS sa ganitong mga makabuluhang gawain ay patunay na ang PNP ay hindi lamang tagapangalaga ng kapayapaan, kundi tagapagtaguyod din ng malasakit, pagkakaisa at pagmamahalan sa komunidad, alinsunod sa isinusulong ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Alvior, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alvior. Cebu Police Provincial Office nakiisa sa isinagawang ASEAN-IPA Interagency Meeting na ginanap sa Lapu-Lapu City. Ito ay bilang paghahanda sa paparating na ASEAN Summit 2026. Ang buong report ay hatid ni Patrolwoman Nikia Caniedo. Nakibahagi ang Cebu Police Provincial Office sa ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Interagency Meeting na ginanap noong Oktubre 20 taong kasalukuyan sa Savoy Hotel, Mactal, Newtown, Lapu-Lapu City bilang bahagi ng masusing paghahanda para sa dalalapit na ASEAN Summit 2026. Pinangunahan ni Police Colonel Abubakar Udang Mangilin Jr., Provincial Director, ang delegasyon ng pulisya sa naturang pagpupulong na dinaluhan ng iba't ibang ahensyang lokal at nasyonal. Layunin ng pagtitipon ang pagtutulungan ng mga ahensya upang matiyak ang maayos, ligtas at world-class na karanasan para sa lahat ng delegado ng ASEAN sa darating na summit. Kabilang sa mga tinalakay sa interagency meeting ang mga critical na aspeto ng seguridad at kaligtasan. Sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga katuwang na ahensya at sa aktibong partisipasyon sa mga pagpupulong tulad nito, ipinapakita ng Cebu Police Provincial Office ang kanilang kahandaan na gampanan ang mahalagang papel sa pagsiguro ng seguridad at tagumpay ng ASEAN Summit na gaganapin sa susunod na taon. Mula dito sa Cebu Police Provincial Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Caniedo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Hindi na nakapalagpa ang isang lalaki matapos ang buy-bust operation ng Balingasag PNP sa Misamis Oriental. Naaresto ang suspect sa tulong ng komunidad at kapulisan upang masugpo ang banta ng iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Nakibalita dyan si Patrolwoman Danessa Berdos. Minasin ka tungod ikaw gidakop na ko sala nga pagkamaligya sa iligal na droga. Republic Act 9165. Arestado ang isang individual sa kinasang buy-bust operasyon ng mga operatiba ng Balingasag MPS sa barangay na Piliran, Balingasag, Misamis Oriental. Kinilala ni Police Major Renz Marion Serrano, OIC ng Balingasag MPS, ang suspect na si alias Mac, lalaki at residente ng nasabing lugar. Okay. Sa kinasang operasyon ng mga operatiba ay nakumpiskang maliliit na pakete ng hinihinalang shabu at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Verdos. Matapos tumama ang malakas na lindol sa Davao Oriental, nagsagawa ng relief operation ang mga miyembro ng Regional Mobile Force Battalion 13 sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng sakuna. Patrolwoman Joanna Cawile sa report.
Nagbigay ng seguridad at tulong ang mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 13 sa isinagawang pamamahagi ng mga relief goods para sa mga biktima ng lindol sa Barangay Mercedes, Caraga, Davao Oriental. Pinangunahan ang aktibidad ni Police Brigadier General Marshal Mariano P. Maestrado IV, Regional Director ng Police Regional Office 13, katuwang si Police Lieutenant Colonel Michael B. Losada, Officer in Charge ng Regional Mobile Force Battalion 13. Layunin ng operasyon na matiyak ang maayos at ligtas na pamamahagi ng tulong sa mga residenteng lubos na naapektuhan ng kalamidad. Sa tulong ng RMFB 13, naging organisado at mapayapa ang distribusyon na nagbigay daan upang mabilis na maihatid ang ayuda sa mga nangangailangan. Bukod sa pagbibigay seguridad, aktibong nakibahagi rin ang mga tauhan ng RMFB 13 sa aktwal na pamimigay ng mga relief goods. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng kapanatagan at inspirasyon sa mga residente na nakaramdam ng suporta at malasakit mula sa kapulisan. Muling pinatunayan ng RMFB 13 ang kanilang tunay na diwa ng paglilingkod at malasakit sa kapwa. Sa panahon ng sakuna, ipinapakita ng mga pulis na hindi lamang sila tagapagpatupad ng batas kundi katuwang ng bawat mamamayan sa pagbangon, pagkakaisa at pag-asa. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Joanna Kawili, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kawili. Mga miyembro ng Sinsuat PNP binigyang pagkilala at parangal na ginanap sa Maguindanao del Norte matapos ang kanilang paghuli sa mga most wanted person. Ang buong report ay mula kay Patrolwoman Judy Ann Alibo. Ng mga personahe ng Sultan Kudarat MPS dahil sa matagumpay na operasyon laban sa mga tinagurang most wanted person sa Provincial Headquarters Barangay Simway, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Dito lamay 20 ng Oktubre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Colonel Victor Rito, Provincial Director ng Maguindanao del Norte PPO, ang naturang seremonya na dinaluhan ni Police Lieutenant Colonel Ismail Madin, Chief of Police ng Datuudin Sinsuat MPS. Tampok sa seremonya ang paggawad ng Certificates of Recognition sa mga tauhan ng Datuudin Sinsuat Municipal Police Station bilang pagkilala sa matagumpay na operasyong paghuli sa mga naitalang most wanted persons. Kabilang sa mga naresto ang Municipal Level Top 1, Provincial Level Top 4 at Regional Level Top 6 most wanted persons, pagkakasamsam ng mga iligal na baril at iligal na shabu. Pinuri ni Police Colonel Rito ang katapangan at profesionalismo ng mga kasapi ng operating units at binigyan diin na ang tagumpay ng operasyon ay bunga ng pagkakaisa at maagap na pagtugon ng kapulisan. Muling tiniyak niya ang patuloy na pagsisikap ng Maguindanao del Norte PPO para sa kaligtasan ng publiko, kalakip ng suporta sa adhikain ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alibo. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago pa tayo muling magtapos, gusto ko pong muling magpasalamat sa ating masusugod na televiewers ng Police News Network at syempre pa sa ating special guest co-host this morning po, walang iba kundi si Ms. Jehaina Jaira Hernandez. Maraming salamat sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na maging special guest co-host ng programang ito, Ms. Jaira. At baka may nais kang gustong sabihin, ipaalam o pasalamatan or ipromote na upcoming events, Ms. Jaira. Yan, maraming salamat po Sir Eton at sa Police News Network sa muling pag-ibita sa akin bilang inyong co-host. At binabati ko rin po ang aking relatives mula sa Laguna, Nueva Ecija at sa Canada. At pinapasalamatan at binabati ko rin po si Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, PKG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Marvin Joe Saro, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personal ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Ms. Jaira, nais ko rin batiin yung mga taga-finance service, no? Particular dyan sa 17, sina Ma'am Tess. Maraming salamat sa pag-assist po kanina doon sa payslip lag. Thanks so much. At mga ka-PNN, 64 days na lang po at Pasko na.
At sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nortates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong mga tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Polis. Ako po, NUP Loreto Bonifacio Concepcion ng Police Community Affairs and Development Group. At ako naman po si Ms. Jihaini Jairo Hernandez, former Miss International Grand Winner 2022. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Sa bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.